minamahal, tatako po tayo sa Bible study. Ito po idadalhin ng ating beloved preacher, Jojo Abad. Everybody shout, praise the Lord! Praise God. Hallelujah. God bless you po, beloved brother Ryan Cherson, Doktoran. Minamal tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ating po itas ang ating mga kamay. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Dagilit mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silaw ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sugat lamang naming ikaligtas. Mahal na Panginoon, sa iyong pangalan kami umaasa. Sa iyong pangalan kami nagtitiwala, mahal na Panginoon. Sa iyong pangalan kami nananalig at nananampalataya. Sa oras na ito, narito po kami, Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain namin paikinig ng iyong mga banal na salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mga aming puso, mahal na Panginoon, ang aming pangunawa. Lubos naming maunawa ng iyong mga banal na salita. Magyabang lingkod, tunin na sa ng akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words to us, Lord. Put thy words in my mouth. A leading prayer. Our beloved honorable pastor, isama-sama naming sinasaway anumang demonyong hadlang, mga gawat na lang ng kaaway, cast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po't luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At bago pong lahat, aking po munang pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan. Kaluwalhatian po, minamahal at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. I give double honor and respect to dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the ancient prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, the beloved children, the whole blessed Almeida family. At a pleasant morning po sa mga labons ng ating beloved ordained preacher. Hallelujah. Ganun din naman sa aking beloved co-workers, beloved co-preachers. At sampo sa mga katuwang sa manalaubasan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At sa lahat po ng ating mga webcast viewer, happy viewing po, minamahal sa inyong pong lahat. At mga minamahal, ganun din naman po sa mga ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran na narito, mga minamahal ko sa dakong ito. Salamat sa pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon mula po sa inyong mga sariling mga tahanan. Kayo po'y payapat ligtas na nakarating sa lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Kristo at mga minamahal, salamat sa biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoong Kristo na tayo po'y minsan ang pang binigyan muli ng ginintuang pagkakataon, mga minamahal, na tayo po ay nakapagdaos ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal, ang layunin ay upang maitaas natin ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ating pong hendang, ating pong mga ballpen, ating pong mga papel at ating mga Biblia. Lalo tigit sa lahat ng ating mga sarili, minamahal sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Aking po munang hinihingi ang inyong atensyon, mga minamahal. I-focus po natin ang ating oras sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon upang ma-absorb natin yung salita ng ating mahal na Panginoon. Maunawaan po natin ng lubusan ang mensahe ng kaligtasan. Ang ating pong maikling topic, mga minamahal, sa oras na ito is the test of the heart. The test of the heart. Yung pagsubok, mga minamahal ko, sa puso, sapagkat mga minamahal, ang sentro ng ating pagkatao ay walang iba kundi ang ating mga puso. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, yan po yung sinusubok ng ating mahal na Panginoon upang, mga minamahal, masukat yung ating katapatan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin ang unang talata, mga minamahal, from the book of Genesis, chapter 22, verse 1 up to verse 2. At sundan po ito ng Genesis, chapter 22, verse 9 up to verse 12, mga minamahal. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. God bless you po. Libro sa Genesis, Kapitulo 22, versikulo 1 hangtod sa 2. Ug nahitabo sa human niining mga butanga nga ang Dios nagsulay kang Abraham ug miingon kaniya, Abraham, ug siya mitubag, ania ako. Dios. Umingon siya,
Kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong nga imong pinalangga nga mao si Isaac. Ug umadto ka sa yuta sa Moria ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog didto sa ibabaw sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. Amen. Sa 9 to 12. Idiretso na lang. 9 to 12, kindly. Dito ta sa bersikulo 9 hantod sa 12. Og miabot sila sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Si Abraham mipatindog didto og usa ka laran ug gipahaluna pag-ayo ang kahoy ug gigapos niya si Isaac nga iyang anak ug iyang gipahamutang siya sa ibabaw sa sugnod, Jis. Ug gituyod ni Abraham ang iyang kamot ug gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. 11. Ug ang manulunda sa Ginoo misinggit kaniya gikan sa mga langit nga nagaingon, Abraham, Abraham. Ug siya mitubag, aniya ako, 12. Ug nagaingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa nga karon na ila ko na nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak nga maos. Amen. Praise the Lord. Praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po isang kwento, mga minamahal ko, ng isang lalaki na humingi ng anak sa ating mahal na Panginoon. The Lord answered his prayer, but it took so long, amen, matagal, before mga minamahal ibigay ng ating mahal na Panginoon yung kanyang kahilingan. Kaya nga po ina-apply po natin na yung ating pong mga prayers, mga minamahal, sometimes agad-agad tinutugon, minsan naman mga minamahal ay matagal before ibigay ng ating mahal na Panginoon yung katugunan sa ating mga panalangin. Kagaya kay Abraham, si Abraham, mga minamahal kasama si Sarah ng kanyang beloved wife, sila po ay humingi ng isang anak sa ating mahal na Panginoon. At kagaya ng ating sinabi, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon answered his prayer, but it took so long, matagal na panahon before ibigay ng ating mahal na Panginoon ang kanilang anak. Ngunit, mga minamahal, ang sabi pa nga, si Isaac, ito po yung kanilang anak, ito po yung importante para sa kanila. Ang sabi po ng Banal na Biblia sa verse 1 and 2, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya sinabi, Abraham, sinabi niya, narito ako Panginoon. Sa verse 2 at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. In verse 9 up to verse 12, ang sabi po rito, mga minamahal sa 9, at sila'y dumating sa dakong sa kanyang sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. Jis, at inunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. 11, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. Sa verse 12, at sa kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata at gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sapagkat natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So ang sabi dito, mga minamahal, ating pong pinag-aaralan, the test of the heart, sinusubok ng mahal na Panginoon minsan ang ating puso. Ito pong puntong ito pong pagkakataong ito, sinubok ng mahal na Panginoon ang puso ni Abraham kung sino ba ang mas importante sa kanya, ang kanyang anak o ang ating mahal na Panginoon. Dahil minsan, alam po ninyo, mga minamahal, ayaw ng ating mahal na Panginoong Jesus na mga minamahal, mahalaga lang siya. Ayaw ng mahal na Panginoon na importante lang siya. Ayaw ng mahal na Panginoon na mahal lang natin siya. Ang gusto ng mahal na Panginoon, siya ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, siya ang pinaka-importante sa buhay natin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, siya yung pinakamahal natin. Ibig sabihin, yung top priority ng buhay natin, ang gusto ng mahal na Panginoon ay siya. Amen? Wala na pong mas importante sa atin, kailangan ang mahal na Panginoon. Yun po ang nais ng ating buhay na Diyos. Ayaw ng mahal na Panginoon na mas importante ang pamilya mo kaysa sa Kanya.
Ayaw ng mahal na Panginoon na mas importante ang trabaho mo kaysa sa Kanya. Ayaw ng mahal na Panginoon na mas importante yung business mo kaysa sa Kanya, mga minamahal. Ito pong point na ito ay sinukat ng mahal na Panginoon yung puso ni Abraham. Amen? Dahil matagal na panahon, hiniling ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Ito'y binigay ng ating mahal na Panginoon sa mahabang panahon before tugunin ng Panginoon ang kanyang panalangin. Kaya mahal na mahal ni Abraham, mga minamahal si Isaac, because Abraham represent everything for Abraham. Wala na pong ibang mas mahalaga pa kay Abraham kundi yung kanyang anak. Amen? Ngayon nasabi ng Biblia, sinukat ng mahal na Panginoon, sinubok ng Panginoon ang puso, mga minamahal ni Abraham, kung sino ba ang mas importante sa kanya, sino ba ang mas mahalaga sa kanya, sino ba yung pinakamahal niya, ang kanyang anak ba o ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hiningi ng mahal na Panginoon, mga minamahal kay Abraham, si Isaac. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ng aking sinabi, ayon ng Panginoon na importante lang siya. Gusto niya siya yung pinaka-importante sa buhay natin. Amen? Bakit po? Dahil sa Diyos nang galing ang lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man tayo ngayon, ano man ang katangian natin ngayon, ano man ang kalagayan natin ngayon, ano man ang mga pagpapala na tinatamasa natin ngayon, mula sa maliit hanggang sa malalaking pagpapala na ating tinatamasa ngayon, mga minamahal, yan ay galing lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't karapat-dapat lang na ang ating buhay na Diyos ay maging pinaka-importante sa lahat. Amen. Nararapat ng ating mahal na Panginoon ay maging pinakamahalaga sa lahat. Nararapat lang na mahalin natin ang Panginoon higit pa sa pagmamahal natin sa anumang bagay na nasa atin. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. In Matthew chapter 10 verse 37, following verse, kaili po mga minamahal ang talatang ito. Ang sabi rito, mga minamahal, he who loves his mother and father more than of me is not worthy of me. Ang sino mang magmahal ng kanyang tatay ng higit sa mahal na Panginoon, you are not worthy for him. Hindi tayo magiging worthy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaili po, pakibasa natin ang talatang ito. Libro sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 37. Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. O ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. Amen. Amen. And verse 37, Matthew chapter 10, he that loveth father or mother more than of me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than of me is not worthy of me. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen? So punto por punto, yung salita ng mahal na Panginoon ay nais na imulat tayo sa tamang kaisipang espiritual. Mga minamahal, ayaw tayong iligaw ng salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina ng higit pa sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon ay hindi tayo magiging worthy sa ating mahal na Panginoon. Yung ating pong ginigain, yung ino-obtain natin dito, bakit tayo nagsasakripisyo? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagsusumikat? Ginagawa po natin ang lahat para sa mahal na Panginoon dahil gusto nating maging yung worthiness, yung maging worthy tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Di ba, mga minamahal, minsan hindi tayo maging worthy sa harapan ng tao dahil sometimes ang tao masyadong judgmental. Amen? Masyadong hinuhukman tayo, okay lang. Mga minamahal, kung yun ang kanilang pagtingin sa atin, yun ang pananaw nila para sa atin, okay lang kung hindi tayo worthy sa kanila. Kahit sa kabila ng ating pagsusumikap, kabila ng ating paggawa, kabila ng ating pagsunod, sa tingin nila hindi tayo worthy, mga minamahal, okay lang. Ang importante sa paningin ng Panginoon, you are worthy. Amen? Dahil hindi naman tao ang maghuhukom sa atin dito eh. In the time of judgment, hindi tao ang tatayo para hukman ka. Hindi tao ang tatayo para hatulan ka. Ang tatayo para hatulan ka, hatulan ako, sa araw ng paghukom, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Diba? Palakpakan po natin ang ating buhay ni Diyos. Diba, hindi tayo worthy sa tao. Dahil sometimes kahit anong gawin nating mabuti sa tingin ng tao. Meron talagang ganong sitwasyon. Kahit anong gawin mong mabuti, anong gawin mong pagsusumikap, anong gawin mong pagsunod, sometimes hindi tayo nakakaabot sa qualification ng tao. Dahil hindi nila alam yung laman ng puso natin. Pero ang ating mahal na Panginoon, wala tayong maitatago sa Kanya. Wala tayong maililingid sa Kanya. Alam niya yung pinaka-ilalim ng puso, yung kaibuturan ng ating mga puso, minamahal, ay alam ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, okay lang kung hindi tayo maging worthy sa paningin ng tao. Ang importante sa paningin ng Panginoon ay maging worthy tayo. Kaya sabi ng Biblia,
He that loveth his mother and father more than of me is not worthy of me. He that loveth his brother, his sister more than of me is not worthy of me. So hindi tayo magiging karapat-dapat. Kung iibigin natin ang ating ina, ating ama, kapatid na lalaki, kapatid na babae, iibigin natin ang anumang bagay na narito sa lupa ng higit pa sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Ang sabi doon, hindi tayo magiging karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Diba? Everybody shout, praise the Lord. So ibig sabihin, lahat ng pagsusumikap, lahat ng sakripisyo ay magiging baliwala. Amen. Kung hindi ka maging worthy sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung punto doon eh. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Hindi ka magiging worthy kung iibig ka ng anumang bagay ng higit sa pag-ibig mo sa Diyos. Pero hindi sinabi ng mahal na Panginoon na huwag tayong umibig. Allowed tayong magmahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi lang umiibig, siya'y Diyos ng pag-ibig. So ina-allow tayong magmahal sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating kapatid, sa ating mga kaibigan, sa mga taong malalapit sa atin. Mahalin natin ang ating trabaho, mahalin natin ang ating negosyo, mahalin natin ang ating pag-aaral. Ano man ang ating ginagawa, inallowed ng Panginoon na mahalin natin, pero ang turo ng Biblia, huwag natin itong mahalin ng higit. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nang higit pa, sa pagmamahal natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya sometimes, mga minamahal, may mga bagay sa buhay natin na mas importante at mahalaga sa atin, mga minamahal, ng higit pa sa ating mahal na Panginoon. Yun po yung critical na sitwasyon. Kapag mahal mo ang trabaho mo ng higit sa mahal na Panginoon, delikado po yan. Amen? Mahal mo ang asawa mo higit sa mahal na Panginoon, delikado yan. Mas mahal mo ang pamilya mo sa ating mahal na higit sa ating mahal na Panginoon, napaka-critical ng iyong kondisyong espiritual. Sapagkat anumang bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa mahal na Panginoon, darating ang araw, kukunin yan ng Diyos, hihingin yan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po, kung ayaw nating yung mga bagay na mahalaga sa atin ay hindi mawala, mga minamahal, wag natin itong gawing mas importante pa, mas mahalaga pa, kaysa sa ating mahal na Panginoon. Kailangan palaging top priority natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan mas mahalaga ang mahal na Panginoon. Mas importante ang ating buhay na Diyos. Dahil kapag may bagay na mas importante sa iyo, kagaya kay Isaac, mga minamahal, kagaya ng sinabi ko, Isaac is represent, mga minamahal, everything for Abraham. Wala na pong higit pang mahalaga kay Abraham, kundi yung kanyang anak. Mahalaga sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang mga pag-aari, ngunit higit na mahalaga sa kanya ang kanyang anak. Doon po sinubok ng mahal na Panginoon si Abraham, doon sa kanyang anak, yung anak niya na mahalaga sa kanya. Sinubok siya ng mahal na Panginoon, kinuha ng Diyos, hiningi ng mahal na Panginoon si Abraham, o si Isaac rather. At alam po ninyo, mga minamahal, nung hingiin ng mahal na Panginoon si Isaac kay Abraham, si Abraham hindi po nag-alinlangan. Amen? Si Abraham hindi po tumanggi. Everybody shout, praise the Lord. Si Abraham hindi po umayaw sa hinihingi ng mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil alam ni Abraham, mga minamahal, na si Isaac ay bigay lang galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ihingin ng mahal na Panginoon ng mga bagay, mga minamahal, na mas importante kaysa sa atin. Kaya nga po, nakakatakot, mga minamahal, kapag may mga bagay na importante sa atin. Amen? Kailangan higit ang mahal na Panginoon na mas importante. Dahil kung may mga bagay na mas importante sa iyo, nakakatakot, baka kunin yan sa iyo ng Diyos. Halimbawa, importante sa iyo ang pamilya mo kaysa sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay silosong Diyos. He's, mga minamahal, jealous God. Siya'y Diyos na siloso. Ayaw niya na, mga minamahal, magkakaroon ka ng pagmamahal ng higit pa sa pagmamahal mo sa Kanya. Kaya't kung mamahalin mo ang pamilya mo, kailangan higit ang mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung mahalin mo ang pamilya mo, nang higit pa sa pagmamahal natin sa ating mahal na Panginoon, ay pwedeng kunin yan ng Diyos at mawalan ka. Marami na pong ganyang kaso. May mga kapatiran tayo na mas importante sa kanila ang trabaho. Anong ginagawa ng mahal na Panginoon? Gumagawa ang Diyos ng paraan na mawalan siya ng trabaho para yung kanyang pag-ibig ay mabaling lang palagi sa mahal na Panginoon. Marami tayong kapatiran na mas mahalaga sa kanilang pamilya, ang mga mahal nila sa buhay. Nawawala ang mga mahal sa buhay dahil ayaw ng mahal na Panginoon na mga minamahal, mas importante sa atin ang ating pamilya kaysa sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil may mga bagay na kaya nating ibigay. Tama po ba?
may mga bagay naman na hindi natin kayang ibigay sa ating mahal na Panginoon. Yun po yung punto doon eh. May mga bagay na kaya nating ibigay, hingiin ng Panginoon. May mga bagay na kaya nating ibigay, oo, mga minamahal. Pero may mga bagay din na hindi natin kayang ibigay. May mga Kristiyano tayong, Lord, ibibigay ko sa iyo ang Sunday ko. Dahil totoo po yan, mga minamahal, ang Sunday ay para po yan sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, atin ang 6 na araw, ang ika-7 araw ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung linggo, yung buong araw ng linggo, yan ay pag-aari ng Diyos. Ano man, gaano man ka-importante yung appointment mo, yung meeting mo, gaano man ka-importante yung schedule mo, kailangang unahin mo ang mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, unahin nating hanapin ang kaharian at katwiran ng Panginoon upang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit mahina lang po, mga minamahal, okay naman tayong pumalakpak, wag lang gaanong malakas. Everybody shout, praise the Lord. Di ba, mga minamahal? Yun po yung mga minamahal, may mga bagay na hindi natin kayang ibigay. Ngunit may mga bagay din na kaya nating ibigay. Kagaya ng araw ng linggo, mga minamahal, sasabihin natin, Lord, sa iyo ang araw ng linggo, mahal na Panginoon. Amen. Wag lang may outing, Lord. Wag lang may meeting, Lord. Wag lang may appointment, Lord. Ibibigay ko sa iyong Sunday, mahal na Panginoon. Wag lang may meeting. Amen? So kaya mong ibigay yung Sunday mo sa ating mahal na Panginoon, wag lang may meeting. Amen? Dahil kung may meeting, ika-cancel mo yung Sunday mo para sa mahal na Panginoon, uunahin mo yung meeting mo. Yun po yung ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. So lumilitaw, everybody shout praise the Lord, na yung priority mo ay yung trabaho mo. Yung priority mo, yung business mo. Yung priority mo, ang mga bagay lang dito sa material kaysa sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang sino mang magmahal sa kanyang tatay, nanay, kapatid, kaibigan, mga bagay na nandito sa lupa, nang higit sa pagmamahal natin sa mahal na Panginoon, hindi tayo magiging worthy sa harapan ng mahal na Panginoon. In the time of judgment, hahatulan tayo ng mahal na Panginoon, anak, hindi ako ang importante sa buhay mo. So ang gusto ng mahal na Panginoon, siya ang maging importante. Kaya nating ibigay, ngunit may mga bagay na hindi naman natin kayang ibigay. Amen? Meron tayong mga dahilan. Lord, ibibigay ko sa iyo yung Sunday, iyo ang linggo ko, mahal na Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, wag lang may meeting, wag lang may appointment, wag lang mga minamahal, may mga excursion, meeting ng aking family. So lumilitaw na hindi gaanong importante at mahalaga sa atin ang ating mahal na Panginoon. How Abraham overcome the test. Amen? Dahil ito po'y test ng puso, pagsubok ng puso. How Abraham overcome the test. Ang sabi dito, Abraham overcome the test because he knows everything that he had, mga minamahal, is a gift from God. Alam ni Abraham. Kaya si Abraham, napagtagumpayan niya yung matinding pagsubok ng ating mahal na Panginoon sa kanyang puso. Dahil alam ni Abraham ng lahat ng bagay na nasa kanya ay regalo lang, bigay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niyang inaaring kanya ang anumang nasa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya tinatanggap, hindi niya inaaring kanya ang anumang nasa kanya. Dahil lahat ng ating pag-aari na ating tinatangkilik ngayon, ito po'y hindi atin minamahal. Ito po'y bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon yung mindset ni Abraham. Hindi niya iniisip na kanya si Isaac. Hindi niya iniisip ang anumang bagay na nasa kanya ay kanya. Alam ni Abraham na siya po ay pinagkatiwalaan lang. Mga minamahal, tenant lang po tayo sa mga pag-aari natin na nasa atin ngayon. Meron kang malaking bahay, malawak na lupa, hindi po iyan sa iyo. Ikaw ay pinagkatiwalaan lang ng mahal na Panginoon, ng mga pagpapalang yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang atin. Walang atin, mga minamahal. Dahil sabi ng Biblia na tao tayong sa ibabaw ng lupa na walang dala. Lilisan tayong walang dala ni ano. Amen? Aalis tayo sa lupang ito na wala tayong dala. Isinilang tayo na tao tayong walang dala. Lilisan tayo sa ibabaw ng lupa na wala tayong dala. Kaya wala tayo kahit ano. Itong lahat ay mga minamahal, bigay ng mahal na Panginoon, regalo ng ating buhay na Diyos. Yan po yung nasa isip, nasa puso ni Abraham. Kaya
hindi siya nahirapang, mga minamahal, malampasan yung test ng Diyos, malampasan yung pagsubok ng ating mahal na Panginoon dahil naunawaan, minamahal ni Abraham ng anumang bagay na nasa kanya ay bigay, regalo galing sa ating mahal na Panginoon. Anytime ay kaya niya itong ibalik sa Diyos. Kapag hingiin ng mahal na Panginoon, kaya niyang ibigay. Mga minamahal, dahil nakaset up sa isip, sa puso ni Abraham na walang kanya, walang sa kanya, wala siyang pag-aari ng saganang sa kanya. Maging si Isaac ay hindi niya pag-aari. Alam niya na ito'y bigay ng mahal na Panginoon. Anytime, kapag hingiin ng Diyos, everybody shout praise the Lord, ang anumang nasa atin ay huwag tayong tatangging ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Abraham overcome the test because he knows everything that he had is a gift from God. Ecclesiastes chapter 3 verse 12 up to verse 13. Basahin natin ang Biblia. Libro sa 13. Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 13, versikulo 12 hantod sa 13. Sa 12. Ako nasayod nga walay lain nga maayo alang kanila, kaysa pagkalipay og sa pagbuhat sa maayo samtang sila buhi pa. 13. Ug nga ang tagsa-tagsa ka tawo usab mukaon unta ug moinom ug maglipay pag-ayo sa tanan niyang buhat, kini mao'y hatag sa Dios. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unawain po natin ang salita ng Diyos in verse 12, Book of Ecclesiastes chapter 3. Ang sabi ng Biblia, nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon na nakaunawa sa kalooban ng Diyos, tumatamasa ng mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Wala po tayong ibang kailangan gawin kundi magpuri, magpasalamat sa mahal na Panginoon, magalak, mga minamahal sa mga biyayang ating tinatanggap, at gumawa tayo ng mabuti habang tayo po ay nabubuhay, mga minamahal, upang mapaluguran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Because we are God's pleaser, mga minamahal. Hindi tayo tagapagbigay aliw sa tao. Ang ating purpose, ang layunin, bakit tayo pinili, tinawag ng mahal na Panginoon upang ikaw ay maging tagapagbigay aliw sa ating mahal na Panginoon. Maging God's pleaser po tayo, mga minamahal. Hindi po tayo nagbibigay papuri, luwalhati sa tao, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit ang gawain ito'y pinagpala ng mahal na Panginoon? Dahil ang sentro ng ating pagsamba, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. In verse 13, at ang bawat tao rin naman ay marapat kumain, marapat uminom at magalak sa kabutihan, sapagkat sa lahat niyang gawa, mga minamahal, siyang kaloob ng ating Diyos. Amen? Lahat ng ating tinatangkilik ay kaloob ng ating mahal na Panginoon. Yun ang nasa isip, nasa puso ni Abraham. Lahat ng saganang nasa kanya, maliit o malaking pagpapala, alam ni Abraham na ito'y regalo ng mahal na Panginoon, bigay ng ating buhay na Diyos. Kagaya kay Isaac, bigay ng mahal na Panginoon. Isang bagay na na-overcome ni Abraham, mga minamahal, yung test na yon, dahil naunawaan ni Abraham, mga minamahal, na itong lahat ay bigay lamang galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi po siya nag-alinlangan, hindi po siya natakot, hindi po siya nagdalawang isip, na ibigay si Isaac noong hingiin ito ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Diyos, dalhin mo siya sa bundok ng Moria, ialay mo siya sa akin doon, katulad ng alay na susunugin. At ang ginawa ni Abraham, dinala doon si mga minamahal Isaac sa bundok ng Moria. Siya po ang gumawa ng altar, tinali niyang dalawang kamay, mga minamahal ko ni Isaac, at pinahiga, mga minamahal, sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang punyal at sasaksakin niya na, mga minamahal, ang kanyang anak. Biglang may nagsalitang isang anghel na, Abraham, Abraham, huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay ang iyong anak, ang bata, sapagkat nakita ng mahal na Panginoon ng puso mo ay tapat sa Kanya. Ang sabi ng banal na Biblia, si Abraham ay nagtagumpay, mga minamahal, sa pagsubok sa kaniyang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, kung nagbibigay tayo ng ating pong mga bagay, dahil sometimes, mga minamahal, iniisip natin na
nakapagbigay na tayo sa mahal na Panginoon. Actually, mga minamahal, yung mga ibinibigay natin sa ating mahal na Panginoon, yan po'y response lang natin sa kabutihan ng Diyos. Kaya tayo nagbibigay, ibinibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil wala na pong espesyal na bigay na ibinibigay natin sa mahal na Panginoon, kundi ang pagbibigay natin ng ating buhay. Kung nagbibigay tayo ng ating ikapo, nagbibigay tayo ng ating mga handog, ng mga material na mga bagay sa gawain ng ating mahal na Panginoon, yung pinaka-importanting handog na ating inihahandog sa mahal na Panginoon, walang iba kundi ang paghahandog ng ating mga buhay at kalakasan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ating paglilingkod, justice, mga minamahal, living sacrifice, tinatawag pong buhay na sakripisyo natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo po'y nagbibigay ng anumang bagay, mga minamahal, dahil hindi naman tayo makapagbigay ng kahit ano kung hindi tayo binigyan ng Diyos. Amen. Naibibigay natin yung Sunday natin sa mahal na Panginoon dahil binigyan tayo ng Sunday. Naibibigay natin yung linggo natin sa Panginoon dahil binigyan tayo ng linggo. May nagbigay sa atin ng linggo. May nagbigay sa atin ng Sunday. Kaya yung Sunday ay naibibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Binibigyan niya tayo ng Miyerkules upang ang Miyerkules, mga minamahal, araw ng Miyerkules, everybody shout, praise the Lord, panahon ng ating samba, ay may bigay din natin sa ating mahal na Panginoon. Sasabihin ng iba, Brad, bakit sobra-sobra naman siguro? Ang sabi ay linggo lang. Bakit pati Miyerkules? Bakit pati Biyernes? May gawain tayo. Minamahal, ang araw ng linggo, ilang oras lang yung samba natin. Ang hinihingi ng mahal na Panginoon, buong araw ng linggo. Hindi lang po 7 oras ang hinihingi ng Diyos, araw ng linggo. Buong araw ng linggo ang hinihingi ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, mga minamahal, ang buong araw ay 24 hours. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ngayon, mga minamahal, idinadagdag natin ang Miyerkules para yung samba natin sa linggo ay madagdagan ng oras. Biyernes natin, idinadagdag natin para yung hinihingi ng mahal na Panginoon na 24 oras, araw ng linggo, ay maikumpleto nating maibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ilang oras lang yung samba natin ng linggo? 7 oras, 6 na oras, ilang oras? 5. Amen. Di kulang na kulang yun. Everybody shout, praise the Lord. Ang iba sa atin, darating tayo dito, testimony portion na. Ang iba sa atin, darating tayo, giving na. Di lalong kulang. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So para makompleto natin yung buong araw ng linggo, yung 24 hours ng araw ng linggo, mga minamahal, idinadagdag natin doon yung Miyerkules, yung Biyernes, yung linggo, yung mga personal devotion natin doon sa ating bahay, mga minamahal, ay idinadagdag natin para makupapan yung kakulangan natin sa araw ng ating pagsamba. Minamahal, araw ng linggo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun po yung sinasabi, ibinibigay natin yung ating ikapo, yung ating handog. Sabihin natin, Lord, nagbigay ako, no. Mga minamahal, that is only our response sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil mabuti ang Diyos, karapat-dapat na magbigay tayo sa Kanya. Mga minamahal, yung ating ikapo, yung ating mga handog, nagbibigay tayo. Mga minamahal, sometimes nagmamalaki na tayo. Nagbigay ako sa gawain ng mahal na Panginoon, 40,000, 50,000, 100,000, 1,000,000. Nagbigay ako sa mahal na Panginoon. No, mga minamahal, ginagawa mo yan. That is your response dahil sa kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Tugon mo yan eh. Tugon mo yan. Mga minamahal, gumagawa ka ng mabuting bagay dahil gumawa ang Diyos ng mabuti sa iyo. Amen. Kagaya ng sinabi ko na hindi mo kayang ibigay ang linggo kung walang Diyos na nagbigay sa iyo ng linggo. Hindi mo maibibigay yung palakpak mo sa Diyos kung hindi ka bigyan ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Para pumalakpak, hindi ka makasisigaw ng hallelujah, praise the Lord, kung hindi ka bigyan ng tinig ng mahal na Panginoon para makasigaw ng papuri, ng pagsamba at pagluwalhati sa Kanya. Hindi ka makatugtog ng anumang instrumento kung hindi ka bigyan ng kalakasan ng mahal. May nagbigay ng lakas para makatugtog ka. May nagbigay ng lakas para makapagpuri ka. May nagbigay ng lakas para makaawit ka. May nagbigay ng lakas para mapaglingkuran mo siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Kaya kung nagbibigay tayo ng ating ikapo, ng ating handog, mga minamahal, that is our response. Dahil ang Diyos ay mabuti.
Hindi ka nagbibigay para bayad sa mahal na Panginoon. No, dahil hindi natin kayang bayaran ng mahal na Panginoon. Walang sapat na halaga na nasa atin na kaya nating ibayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo sa inamatay na bayubay, mga minamahal, inalay ang kanyang buhay upang tayo po'y matubos. Hindi yun mababayaran ng milyon. Kaya't walang halaga na kaya nating ibayad sa mahal na Panginoon. Kung naglilingkod tayo, hindi ito kabayaran. Ito'y response natin. Amen. Amen. Response natin ito dahil mabuti ang ating mahal na Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ibinibigay natin yung lahat sa mahal na Panginoon. Buhay natin, lakas natin, hininga natin, oras natin. Ibinibigay natin yan sa mahal na Panginoon dahil response natin yan eh. Naramdaman natin sa buhay natin na mabuti ang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nakita natin yung katapatan ng mahal na Panginoon. Grabing pandemic, grabing trials, grabing kahirapan. Halos mga minamahal, litong-lito ng maraming tao sa ibabaw ng lupa, ngunit magtataka ka, ang puso mo, ang isip mo, kinukomport ka ng Diyos, pinapayapa ka ng ating mahal na Panginoon dahil may salita ng Diyos na nasa puso mo, may pangako ang Diyos na nasa puso mo, may katapatan ng mahal na Panginoon na naranasan mo, kaya't magkagulo man ng ibabaw ng lupa, ikaw at ako na tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang pagtitiwala natin sa Diyos ang siyang magbibigay tibay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay ni Diyos. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya, mga minamahal, hindi tayo actually, kung nagbibigay tayo, that is our response sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Nagbibigay ka ng ikapo mo, handog mo. Binibigay mo yan dahil gusto mong ipakita sa mahal na Panginoon, Lord, mabait kang Diyos. Narito ako, Lord. Ito yung aking tithes, ito yung aking love offering. Mahal na Panginoon, alam mo, Lord, na marami pa akong needs, marami pa akong dapat bayaran, marami pa akong mga pangangailangang material, pero mahal na Panginoon, gusto kong ipakita sa iyo na gusto kong magpasalamat sa iyo. Gaya sa amin, mga minamahal, beloved workers, hindi naman po kalakihan yung mga blessing namin dito. Tamang-tama lang. Amen. Sa aming mga pangangailangan. Pero kinukuhaan namin yan ng tithes and love offering. Kung nagtuturo kami dito, unang-unang ina-apply namin yan sa aming mga sarili. Kinukuhaan namin yan ng tithes and love offering. Nagbibigay kami ng sobra sa insakto sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam namin, mga minamahal, in that way, baka malugod, mga minamahal, maluwalhati, mapapurihan namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Mga minamahal, wala po tayong maibibigay na linggo kung hindi tayo bibigyan ng linggo ng mahal na Panginoon. Bakit ka nandito ngayon? Ibinigay mo yung linggo sa Diyos dahil may Diyos na nagbigay sa iyo ng linggo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Bakit ka may tithes and love offering? May blessing kang ibinibigay sa gawain ng mahal na Panginoon dahil may Diyos na nagbigay sa iyo. Kaya kung isipin mo, walang sa iyo, mga minamahal, nakapagbibigay ka, gano'n man kalaki ang amount na inaibibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil yan ay galing sa Diyos. May Diyos na nagbigay sa iyo. Yun ang nasa isip, nasa puso ni Abraham. He knows that everything is a gift. Kaya nga po nung hingiin sa kanya si Isaac, hindi po siya nag-alinlangan, hindi siya nagtanong. Walang question sa isip niya, walang question sa puso niya na, Lord, ikaw ang humingi, mahal na Panginoon, ibibigay ko sa iyo, walang labis, walang kulang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nalugod ang Diyos. Natuwang mahal na Panginoon kay Abraham, kaya blines siya ng Diyos. Mga minamahal, nalampasan niya yung mabigat na test sa kanya. Pangalawa, mga minamahal, Abraham overcome the test because he know the difference between the giver and the gift. Abraham overcome the test because Abraham, he knows the difference between the giver and the gift. Amen. Napagtagumpayan ni Abraham yung mabigat na test dahil alam ni Abraham yung pagkakaiba ng giver at saka sa gift. Sino yung giver? Ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. He's the giver of everything. He's the giver of all things. Lahat ng nasa iyo. Wag na wag mong kakalimutan, galing yan sa Diyos. Oo, nag-spend ka ng effort, pero yung effort mo kanino galing? Sa mahal na Panginoon. Nag-spend ka ng time. Oo, nag-spend ka ng time. Kanino galing yung time mo? Nag-spend ka ng pera. Kanino galing yung pera mo? So, ibig sabihin sa Diyos pa rin lahat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. So, nakita ni Abraham yung difference between giver and the gift.
Nakita niya yung pagkakaiba ng tagapagbigay at saka ng bigay. Yung tagapagbigay, the giver of all things, the giver of everything, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Simulang-simula pa lang buhay, lakas, hininga, araw-araw. Kaya nga po, mga minamahal, pagising ng umaga, taglay mo yung buhay, dugtong na buhay, iba yung kalakasan. Napakasarap itaas yung ating kamay na, Lord, salamat, buong magdamag. Iningatan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming pagtulog hanggang sa pagising namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa dugtong na buhay, sa kagalakan, sa kapayapaan na aming nadarama. Dahil ngayon taglay natin ang kalusugang pisikal. Maraming tao ngayon ang naghihirap sa ospital, bedridden doon, wala nang pag-asa, may mga taning ng buhay. Yung iba yung mga disabled, putol ang kamay, putol ang paa, mga minamalhirap sa kanilang sitwasyon sa buhay. Ngunit kakaibang mga anak ng mahal na Panginoon, pinagpapala tayo ng Diyos sapagkat sabi ng Biblia ni Salmista David, ako'y bata pa noon at ngayon ako'y matanda na. Wala akong nakita na matuwid na pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala siyang nakita na matuwid na pinabayaan ng Diyos. Bata siya, ngayon matanda na siya. Mga minamahal, based po sa kanyang experience, based sa kanyang observation, wala po siyang nakita na matuwid na pinabayaan ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga matuwid, dumadanas tayo ng iba't ibang kahirapan, ngunit ang pagliligtas ng mahal na Panginoon ay palaging nariyan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakita ni Abraham yung pagkakaiba ng tagapagbigay at ng bigay, the giver and the gift. Sapagkat may mga bagay na kayang ibigay ng giver na hindi kayang ibigay ng gift. May mga bagay na kayang ibigay ng giver pero hindi kayang ibigay ng gift. May mga bagay na kayang ibigay ng tagapagbigay na hindi kayang ibigay ng bigay. Naunawaan po ninyo? Puro tayo bigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, yung giver natin, ang mahal na Panginoon, siya yung nagbibigay sa atin ng peace of heart, peace of mind. Hindi yan kayang ibigay ng material na bagay na nasa atin. Dahil yung relationship natin, asawa, anak, pamilya natin, kaibigan, yan ay gift ng mahal na Panginoon. Amen. Yung trabaho natin, yan ay gift ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yung hanap buhay natin, yan ay gift ng mahal na Panginoon. Anumang pagpapala, sasakyan, lupa, bahay, yan ay gift ng ating mahal na Panginoon. Mga material na nasa atin, mga minamahal, yan ay gift na galing sa mahal na Panginoon. Sinong nagbigay? Yung giver, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi kayang ibigay ng gift yung kayang ibigay ng giver. Amen? Yung gift, mga minamahal, binibigyan tayo ng kagalakan, kapayapaan. Natutuwa tayo kapag bigyan tayo ng sasakyan, may tayong bahay. Natutuwa tayo, pero limitado yung kagalakan na yan. Pero yung kagalakan na bigay ng ating mahal na Panginoon ay limitless. Wala pong mga minamahal hangganan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kayang ibigay ng giver yung peace of mind, peace of heart. Kayang ibigay ng giver yung kapayapaan. Kayang ibigay ng giver yung kagalakan. Amen? Pero hindi po yan kayang ibigay, mga minamahal ko, ng gift. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi rito, mga minamahal, the giver is always valuable than the gift. The giver is always valuable than the gift. Mas mahalaga palagi yung nagbigay kaysa mga minamahal ko sa mga bigay. Mga minamahal, si Job, isipin po ninyo si Job, mga minamahal, dumaan din po siya sa pagsubok sa kanyang puso. Lahat ng nasa kanya, kinuha ng mahal na Panginoon. Amen? Upang subukin ang kanyang puso, mga minamahal. Kagaya kay Abraham, sinubok ng mahal na Panginoon si Abraham. Si Job, mga minamahal, talagang matinding pagsubok sa kanyang puso. Kinuha ang lahat. Tinitest ng mahal na Panginoon kung magpupuri pa rin ba si Job? Maglilingkod pa rin ba si Job? Aawit pa rin ba siya sa Diyos? Sasamba pa rin ba siya sa ating mahal na Panginoon? Sa kabila ng lahat ng saganang nasa kanya, ay kinuha ng mahal na Panginoon. Amen. Kung tayo kayang magkaganon, mga minamahal, sa tingin ninyo, magpupuri pa rin ba tayo? Ha? Kung nangyari sa atin yung nangyari kay Job, sasamba pa rin ba tayo? Kaya pa rin ba nating magpasalamat sa mahal na Panginoon kung nangyari sa atin yung nangyari kay Job? Imagine, sabay-sabay lahat ng kanyang pinaghirapan, kanyang ipinundar ng mga pag-aari, baka, kalabaw, tupa, lahat ng saganang nasa kanya ay sabay-sabay halos nawala sa isang araw lang.
Yung kanyang 10 anak, 7 mga minamahal lalaki, 3 babae, lahat yun ay sabay-sabay, mga minamahal ko na nawala kay Job. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So isipin mo kung gaano kahirap para kay Job, gaano kasakit para kay Job. Yung nangyari sa kanya, grabing pagsubok, mga minamahal na nangyari sa kanya, kinuha ang lahat, mga minamahal. Ngunit si Job, sabi ng Biblia, ay nanatiling tapat na naglingkod at nagbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi niya kinamuhian ng Diyos, hindi niya sinumpa ang mahal na Panginoon, bagos na mutawi pa rin sa labi ni Job ang papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Siguro kung sa atin nangyari yon, mga minamahal, baka isinumpa na natin ng Diyos. Baka hindi na tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Di po ba? Baka hindi na tayo magpasalamat sa ating buhay na Diyos dahil sa matinding hirap na dinanas, mga minamahal, katulad ng dinanas ni Job. Pero Job is a faithful servant of God. Kahit po anong nangyari sa kanya, mga minamahal, na walang lahat sa kanya, siya po'y sumamba at nagbigay papuri pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ito po'y bigay lang ng mahal na Panginoon. Kaya't wag na wag tayong papayag, mga minamahal. Wag na wag nating hahayaan na maging hadlang yung anumang ibinigay sa atin, sa ating paglapit sa tagapagbigay. Huwag nating hayaan yung mga gift na maging hadlang sa ating paglapit sa giver. Amen. Huwag tayong papayag na yung mga gift na yan, yung mga bigay na yan ng Diyos, yung mga material na regalo sa atin, material na bigay ng mahal na Panginoon, huwag na huwag tayong papayag na maging hadlang yan sa ating paglapit sa ating giver, sa ating tagapagbigay, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag makita ng mahal na Panginoon na yung mga binigay niya sa iyo ay nagiging hadlang, makita ng mahal na Panginoon na yung mga bigay niya sa iyo ay maging sagabal sa paglilingkod mo sa Kanya, maging hadlang yan sa paglapit mo sa Kanya. Mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, posibleng hingiin yan ng Diyos sa iyo, kunin yan ng Diyos sa iyo upang wala nang maging hadlang sa paglapit mo sa Kanya. Amen? Kaya wag na wag tayong papayag na anumang bigay sa atin ay maging sagabal, maging hadlang sa ating paglapit sa ating tagapagbigay, ang ating mahal na Panginoon. As long, mga minamahal, na nasa atin ang giver, huwag tayong mabahala. Dahil anuman ang ibibigay natin sa Kanya, ay pwede itong ibalik ng mahal na Panginoon ng higit pa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Naniniwala po ba kayo na anumang ibinibigay natin sa mahal na Panginoon ay kayang ibalik ng mahal na Panginoon doble, triple? Anumang ino-offer natin sa Kanya, binibigay nating buhay, binibigay nating lakas, binibigay nating hininga, mga material na bagay na ibinibigay natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay kayang ibalik ng mahal na Panginoon ng higit pa. Basahin natin, mga minamahal, Job, chapter 42, verse 12 up to verse 13. Libro sa Job, Kapitulo 42, versikulo 12 hangtod sa 13. Last verse na po ito, minamahal. Busa, ang ulahi nga panahon ni Job, gipalanginan sa Ginoo, labaw pa kay sa iyang una nga panahon. Ug siya may napulo ug 4,000 nga karnero, ug 6,000 nga kamilyo, ug 1,000 nga baka nga igdadaro, ug 1,000 nga asno nga bayi, 13. Siya may 7 ka anak nga lalaki ug 7 ka anak nga babae usab. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di grabing blessing ng ating buhay na Diyos. Grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Lahat ay kinuha sa Kanya. Amen. Pero si Job, nanatiling faithful sa mahal na Panginoon, nanatiling nagbibigay papuri, nanatiling sumasamba sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ginawa pa rin niya, mga minamahal, ang paglilingkod ng may katapatan sa ating buhay na Diyos. Nawala ang lahat sa Kanya, pero hindi po nagbago yung pag-ibig ni Job sa ating mahal na Panginoon. Hindi po niya iniwan ang kanyang tungkulin sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos kahit marami na ang nawala sa Kanya, kahit halos lahat ay nawala na sa Kanya. Siya po'y nanatiling tapat, mga minamahal, na naglilingkod. Dahil alam ni Job, mga minamahal, na anumang bagay na nawala sa Kanya ay kayang ibalik, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon higit pa. Ano pong sabi ng Biblia, mga minamahal, verse 12, sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job, nang higit pa sa kanyang pasimula, at siya'y nagkaroon ng 14,500 tupa
at 6,000 kamilyo, 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya naman ay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Mas magaganda pa, mas guwapo pa yung mga anak na ibinigay ng mahal na Panginoon. Dinoble ng Diyos. Yung mga nawala sa kanya ay dinoble ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil si Job ay nanatiling tapat sa mahal na Panginoon sa kabila ng pagsubok na kanyang naranasan. Alam ni Job, o alam rather ni Abraham, yung difference in between giver and the gift. Naunawaan niya, mga minamahal ko, na mas mahalaga yung nagbigay kaysa mga bigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras nito, mga minamahal ko, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong luwalhatiin ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga bigay na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ganun pa man, ang anumang mga bigay na ito ay wag nating papayagan na maging hadlang sa paglapit natin sa tagapagbigay. Ating pong awitan ang mahal na Panginoon. Sa iyo ang luwalhati, karangalan, ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati Hallelujah. at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa. Salamat Lord sa blessing na mamanghang. Papuri at pagsambang sa iyo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang, Jesus. Umawit po tayo sa mahal ng Panginoon at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y nababagay. Papuri at pagsambal sa iyo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa iyo palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ating buhay na Diyos. Sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, huwag tayong papayag, huwag nating hayaan ng anumang bigay na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon ay maging hadlang, maging sagabal sa ating paglapit
mga minamahal ko sa tagapagbigay. The giver is always valuable than the gift. Di baling mga minamahal, isang bagay mawala sa atin. Huwag lang mawala sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon na siyang tagapagbigay ng lahat ng bagay. Talo tayo, lugi tayo, malaki ang mawawala sa atin kapag mawala ang giver sa buhay natin. Tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan sa oras dito. Ipinaunawa mo sa amin kung gaano kakahalaga sa buhay namin na Diyos sa tagapagbigay ng lahat ng bagay. Ano man ang aming tinatamasa ngayon, ano man pagpapala na nasa amin ngayon, batid namin na lahat ng ito'y galing sa iyo at aming gagamitin ito sa pagbibigay papuri at luwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay. In the mighty name of Jesus, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.